Bakit kasi kailangan mong umiwas sa pagtatanong? Kung wala kang kasalanan, wala kang involvement sa Pogo, bakit ka nagtatago? Yan ang simpleng tanong. Di ba? Laging sinasabi natin, including lawyers na tulad po ninyo, that flight is an indication of guilt. Kung hindi ka guilty, bakit kailangan mong umiwas? Di ba? Kung nandyan sa iyo yung katotohanan, nauli ka tuloy sa bibig. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. May bagong balubagi na naman po si Atty. Harry Roque. Inahabol daw siya. Mr. Maravillas pala yung balubagi. Yung mga gawa-gawang kwento, mga false accusations, false claims, false statement. Yan ang tawag dito sa amin yan, balubagi. Puro balubagi. Mahilig po yung mga Duterte, mga DDS, sa mga false claims, mga balubagi. Inahabol daw siya mga kababayan ng Marcos government dahil sa pagpakalat niya ng pulveron video. Di inamin mo na ikaw yung nagpakalat. Pero malabo man po yung claim ninyo, Atty. Harry Roque, na yan lang yung dahilan. And sabi niya rito, sa balita published by abogado.com.ph, Harry Roque claims Marcos government out to get him due to pulveron video. Malabo man po sa totoong kwento. Pinagabol ka po, hindi man dahil sa pulveron video. Dahil po, hindi mo maipaliwanag yung involvement mo doon sa Pogo. Hindi po yung pulveron video. Malabo man yung mga statement po ninyo, Atty. Harry Roque. Kaya nagkasira-sira yung buhay po ninyo dahil sa mga tay-taying kwento. Wanted ka po ng Congress. Yan ang dahilan kung bakit nagsisika ng asylum. Kasi ayaw mong umuwi dito. Pinaganap ka kasi ng Kongreso. Hindi mo kasi may paliwanag yung involvement mo sa Pogo. Diba? Yun ang malinaw. Hindi dito sa sinasabi mong pulveron video. Hindi man yun napag-usapan sa Congress. Diba? Yan na pulveron na video ninyo, napag-usapan lang sa social media dahil sa pagpapakalat ninyo ng fake news. Pero hindi man yan po yung dahilan ng pagiging wanted ninyo sa Congress. But anyway, share ko po sa inyo itong balita dito na sinasabi niya, yung Marcos government daw is out to get him dahil sa pulveron video. Yan sabi niya, wala man na niya akong kinalaman sa video, but the government is dead set on pinning it on him. The National Bureau of Investigation has declared the video a deepfake, but Roque insists the government's obsession with punishing him only raises more questions. I do not know why, because the Marcos administration is blaming me for the pulveron video. I have nothing to do with it, but they are so sure I was behind it. Sabi po ni Atty. Harry Roque sa interview ni Atty. Karen Jimeno na pumunta ng The Hague for the interview ng Billionaire News Channel. Malabo po. Nililis mo po yung kwento. Hindi man po yung pulveron video yung dahilan. Ang dahilan kung bakit wanted ka, napakalinaw. Hindi mo masagot-sagot, kaya nagtago ka na. Yung involvement mo sa Pogo. And sabi niya rito, some congressmen told me that the reason why they really went after me is because of the pulveron video, which to me adds credence to the video because it is not true. If it is not true, why are they really so pissed at me, supposedly for obtaining it and disseminating it? Malabo po. Malayo ang kwento ni Harry Roque. The former palace spokesman also lashed out at Congress as he accused lawmakers of using the Pogo scandal to destroy his reputation. I came from Congress. I know these buffoons. I know all of them.
Tinawag pang clowns yung mga congressmen. Bakit kasi kailangan mong umiwas sa pagtatanong? Kung wala kang kasalanan, wala kang involvement sa pogo, bakit ka nagtatago? Yan ang simpleng tanong. Di ba? Laging sinasabi natin, including lawyers na tulad po ninyo, that flight is an indication of guilt. Kung hindi ka guilty, bakit kailangan mong umiwas? Di ba? Kung nandyan sa iyo yung katotohanan, nauli ka tuloy sa bibig. Di ba? Ayan, napakalinaw. Ang utos galing po sa Congress. Pinaganap siya ng Congress, ng Quadcom, kasi cited in contempt siya for failing to submit key financial documents, including tax records and SALN. Mabubuking kasi yung kayamanan niya. Yung tanong natin kay Atty. Roque, saan ka kumukuha ng pera sa papalipat-lipat mo ng bansa? Di ba? Saan ka kumukuha? Hindi ka naman makapag-practice ng iyong profesyon bilang abogado kasi nasa pagtatago ka. Bigla na lang lumitaw doon sa dahig. Nag-offer sana ng kanyang serbisyo bilang abogado ni Digong, ayaw man ni Sara. Walang tiwala si Sara sa mga Filipino lawyers po na tulad ni Harry Roque. Mas pinili si Kaufman. Di ba? Ito si Harry Roque. Parang hindi na naliligo mga kababayan. Sinira niya yung buhay niya dahil sa mga kalukuhan niya. Kada daldal po. Sabi nga natin, more talk, more mistakes. More talks, more mistakes. Ito po, daldal siya ng daldal. Pakinggan natin kung ano naman yung dinadaldal niya. President, atupagin ko muna yung aking asylum. Pero lilinawin ko lang po ha, ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil na naka-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na ito po'y kabahagi na ng application process. Pagkatapos po nitong kauna-unahang interview, malaya na po akong makabalik doon sa dahig kasi ang layo po nitong lugar nito. Hindi naman po kami nakadete na, In fact po pwedeng lumabas at ako'y naggaling na po sa grocery, kaya lang yung grocery, 30 minutes walk one way. At saka yung biyahe papunta rito, kung nasaan ako, 4 na oras galing sa dahig. Kung magte-trend ka, 4.5 oras. So parang hindi ka nga nakadete na, wala ka naman mapuntahan. Meron pa kasing ang dami ang stages na ginagawa rito. Yung initial registration, yung fingerprinting and interview sa police, tapos medical, at saka yung first interview. Tapos sa first interview, pwede ka nang umalis at te-text ka na lang nila kung saan yung final interview mo at hindi na dito sa malayong lugar. Yung mga walang pera, ilalagay sila sa ibang facility, Pero hindi na po rito kasi ito talaga is only for the application stage. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution at yan po ay bansang Pilipinas. Alam niyo po, bukod sa sinabi ni VP Sara na kailangan ayusin ko muna ito para makakonsentrate rin ako dun sa pagdepensa ng presidente, pero hindi pa po sigurado, nakasama ko ha, lilinawin ko lang po yan. Sabi lang niya, sige ayusin mo yung asylum mo. Yung mere fact na nag-apply ako, yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Maski pa kumuha sila ng warrant of arrest, maski pa sila mag-file ng extradition, malinaw po yan dahil ito po ay matter of convention rights. Nakasulat po talaga yung non-refuma, yan yung pinaka-importanting karapatan ng asylum seekers, hindi mapabalik dun sa lugar na kung sa nila nanggaling. Natural, kasi pag ako pinabalik dyan, kukulong ako non-bailable sa isang kaso na human trafficking na walang ka-ebidensya. Ulitin ko po ebidensya lang nila. Unang-una, sinamahan ko si Cassandra Ong sa PAGCOR. Pangalawa, yung pangalan ko nasa isang papel na legal daw ako. Pangatlo, yung aking dating assistant nakitira doon. Ang kailangan lang pruebahan sa syndicated trafficking na ako ay may recruit. Ang purpose ko ay para pagsamantalahan ng kanilang labor. At pangatlo, ginamit ko ng pananakot o kaya naman intimidation. Tapos kung conspiracy naman, anong ebidensya ng conspiracy? Dapat magpakita talaga na nagkaroon kami ng pagkakaisang layunin
at yun nga ay gumawa ng krimen na syndicated trafficking. Sa akin, yung pendency ng complaint sa DOJ at kung isasampa nila sa korte, yan ang pinakamalakas na ebidensya ng political persecution dahil yan ay pagsampa ng kaso na walang basihan, ang tawag po dyan, unjust prosecution. Yan ang sinasabi niya. May pending application daw siya, kaya hindi na siya pwedeng mapauwi. Dahil sa kakadaldal niya na may application siya for asylum sa Dahig, may 21,000 na pong pumirma sa signature campaign, online signature campaign para kontrahin yung approval. Yan online petition versus Roque's asylum request gets over 21,000 signatures. Walang tigil kasi sa kadadaldal. So malamang pati yung ating gobyerno i-oppose mga kababayan yung kanyang application kasi baseless man yung mga pinagsasabi niya na pinipersecute siya rito. Walang persecution sa kanya po. Pinapanagot lang siya sa mga kasalanang kanyang nagawa. Ginawa niyang political persecution mga kababayan. Ito si Atty. Harry Roque kasama si Marlica. Nililibang yung kanilang sarili. Pakinggan natin yung sinasabi. Bangag. Naging mga abnormal, naging parang mga bata po, batang isip. Nagsasayaw-sayaw habang kinakantsawan yung ating Pangulo na bangag-bangag-bangag daw. Kaya kayo nasadlak sa patong-patong na problema dahil sa mga pangugali ninyo. Di ba po? Parang wala nang guli. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.